Kay Coach Yengaw naman. Di ba tayo rito? Pare, alam mo sa basketball, okay, may sinasabing basketball para makita ng mga sport palakis natin you can be physical but not dirty, di ba? Misa sa basketball. Para sige, physical lang tayo para makita nila paramdam yun sa kanya na talagang itong gusto yung maglaro. Pero hindi naman dirty, hindi ka nananadya, okay? Basta physical lang, body lang, hindi ka nananahod, hindi ka naniniko sa mukha, di ba? Kumbaga body lang, katakatawan lang, di ba? Yun yun yung pagiging physical. Pag kumakat, konting bangga ng konti, pero kung papatirin, yan, iba yun, di ba? So may difference between being physical and being dirty. Ganon din sa pagko-coach sana. Meron kasing dapat na ang pagko-coach kasi, we know Coach Yeng, very fiery coach yan di ba? Very charismatic coach yan. Minsan nakikita mo kung makasigaw sa player. Okay lang yan. Yun siya Okay, disciplinarian. Okay, talagang he will drive his players hanggang kaduluduluhan, di ba? Para mapakita niya yung gusto niyang ipakita sa players na ganito ako, kung hindi ka naglalaro maganda, eto, maririnig mo sa akin to. Okay yun, kasi yun ang style niya Pero sinasabi ko, yung ibang mga actions naman na hindi naman dapat hindi pinapakita, dapat hindi niya pinapakita. Okay, kasi sinasabi ko, yung middle finger is a dirty finger. So, ibig sabihin, yung kanina sinabi ko, physical and dirty, ito rin ganun din sa pagko-coach. Yung mga ganun mga gesture, hindi ka aya-aya. Considering na anong klase ka bang coach? A well-decorated coach. Although talagang very intense siya. Pero hanggat maaari sana, yung mga ganun mga ginawa niya, hindi, may mga nanonood kasing, alam mo, mga kabataan. Baka kasi pag nakita mo, pwede pala yung ganun, di ba? And may mga coaches, ito recently lang, hindi naman sa PBA, sa ibang mga liga, na napafainan I remember one time may isang coach sa NPBL, di ba? Wherein he spat on the face of one of the players. Si Coach Yong. Coach Yong Garcia. Yes. Nag-apologize pare. Nag-apologize si Coach Yong. Nag-apologize pero nabigyan yata ng fine and suspension. Kasi pangit yung you're setting a bad example Example, di ba? Kailangan na although siyempre nagkakainitan, emotional game. Sige, let's curse each other. Wala, nangyayari yun. Minsan yung cursing, minsan nagiging expression lang naman yan di ba? Yung mga, alam mo yung cursing, mga ganon. Pero sabihin, yun yung papakita may gesture ng video, nakikita kasi sa iba yun ng ibang mga taong nanonood. Baka nami-misinterpret yun ng iba. Although I don't know ano pa pwedeng ma-misinterpret pero mali yun. Ako sa akin mali po yun. Coach Yeng, anak ko naman pero hanga ako kay Coach Yeng kasi minsan yun din emotional din pero dapat being a veteran coach. Okay? Ang tagal na niya, sabi nga niya sa interview, 33 years na siya sa coaching, di ba? So the more dapat na mas compose ka. Although may certain time na talagang nawawala ka sa pag-coach, nadadala ka ng emotion mo, pero dapat nakokontrol mo yun. Hanggang dito lang, huwag ka nang-aabot sa gumagawa ka pa ng hindi dapat na ginagawa niya sa coach. Parang that's conduct unbecoming of a veteran coach. Or hindi lang veteran, as a coach na mismo. Kasi tinitingnan ka ng mga players mo Okay, pwede namang panggalingan ka ng players mo, very intense ka di ba? Kasi ang dami natutuwa kay Coach Yeng kasi matigas talaga si Coach Yeng yung mga players naman pag in-interview mo na gumagaling sila sa paghawak sa kanila ni Coach Yeng Bakit? Kasi raw stricto, sisigawan ka pag talagang tatamad-tamad ka. Okay? Na makakarinig ka ng mga gantong salita pero yun namo-motivate sila. Okay yun. Di ba? Walang problema yun. Kasi yun ang style ni coaching. Pero yung dirty finger o yung middle finger na sign, hindi ka aya-aya yun. Okay? Kasi we are in naglaro tayo sa PBA. PBA is yan ang pinakamataas na liga dito sa Pilipinas.
Kaya nga tinatawag na professional. Di ba? Kailangan aakto tayo na ganun din. Di ba?